Hi, good day po. So ito po yung aming 500 kg machine. Yan, Princeton po. Yan. So ituturo po natin paano mag-operate ng machine. Ano po ang kanyang appearance. Fully stainless steel. Yan, fully stainless steel. Then, syempre LCD screen. Yung kanyang water pump. Napakalaki. Aganda, no? So, ito yung kanyang water sensor para hindi mag-overflow yung tubig. Then ito yung kanyang hose going up. Then ito yung kanyang sprinkler tube na magkaagos. No? So ito yung kanyang molder. So ongoing yung paggawa natin ng ice kanina. No? So i-demo lang natin kung paano siya gamitin. So yan yung LCD screen. So ngayon naka-off siya. So i-on lang natin. Alisin lang muna natin yung lock. No? Parang ano yan, child lock yan. On natin. Yan. So automatically si machine magpapump siya ng tubig, no? Tapos once nakikita mo pag nawala na yung pump, ibig sabihin enough na yung tubig niya doon sa loob. So ma-detect siya automatically ni machine. So kailangan mo lang pindutin. Actually ngayon ongoing siya in preparation siya for cleaning mode. So ito yung pinaka-logo ng cleaning mode. So paano siya i-operate? Pindutin niyo lang po itong second button. Yan. Kung naririnig niyo po, bumukas na yung compressor. Yan siya. So, hintayin lang po na natin lumabas pa yung ano. Basically, ang kailangan nyo lang po mapalabas dyan is yung pump, and yan. Lalabas yung ayaw pa kumabas ang kanyang fan motor. Bypass. Yan. Pump. Ayan siya. So, basically, ang kailangan mo lang pong mapalabas dyan is yung pump. Pump is for compressor. Yung pump is yung pump dito sa loob niya, yung malaki na tinuturo ko kanina. Then itong fan is ito yung fan para dun sa air cooling niya sa likod. So, kaya siya, initially nakikita po ninyo na ito, yung 8 Celsius dyan, is yun yung temperature ng pinaka-molder niya. Yung molder yung kung saan napoform yung ice. No? So, initially makikita po ninyo, pataas yung oras, meaning yan yung cooling time para doon sa pinapalamig muna niya yung molder niya. So dapat ma-achieve niya muna yung 1 to 2 Celsius para mapunta siya doon sa next stage niya, which is yung ice making period. So makikita po ninyo, sige. Then po natin, 1 to 2 Celsius, may konting interval, then makikita niyo magka-counting down na siya. Usually 2 minutes talaga to yung allotted time dito sa cooling time. Fix naman niya na 2 minutes. Or minsan mas lesser pa siya. Na-post natin para hindi masyadong mahaba yung process natin ng video. Ayan, napakaganda po ng machine. Solid na solid. Fully stainless steel. Ayan. So, 2 minutes na. Usually fix talaga ang cooling niya. Within 2 minutes. So makikita nyo minsan may water. Nagre-replenish lang siya na kaunti-unti lang naman. Ayun. So yan, nakita nyo. Nakaset siya ngayon na 14 minutes ice making time or period. No, so automatic, after 2 minutes, naka 1 Celsius na siya. Ngayon, napunta na po tayo sa second phase ng ating cycle, which is yung ice making nga siya. So, during that period, yung 14 minutes na yan, is umaagos yung tubig, then slowly po, inihigop na or nagpo-form na ng ice doon sa molder. Kaya lang naman siya, hintayin lang po natin siya. No? So, ngayon, paano naman kung gusto nating i-adjust yung thickness, no? Or feeling natin yung nagiging output ng ice natin is hindi pa siya ganun ka-firm. Feeling mo kulang pa siya. Or may mga instances naman na feeling mo sobra naman yung napoproduce, medyo makapal siya dun sa desire mo na firmness, no? So paano natin na ina-adjust yun, no? So basically kailangan lang natin i-extend or bawasan yung process time, yung ice making time. So kung paano po natin gagawin yun, kailangan nyo lang po pindutin itong fourth button. Fourth button, alisin lang ulit yung lock, nawala na yung lock. Tapos, pag click ng ganyan, magbi-blinking siya. So, meaning, pag blinking na siya, adjustable na siya. So, yung fourth button, magiging plus button. Yun
yung plus button, then yung fifth button magiging minus button siya. Ayan siya. So, ganun. So, gusto ko magdagdag na isa. Ginawa ko ng 15 minutes, diba? Originally, 14 minutes siya. So, nagdagdag tayo ng 1 minute, then if settle ka na dun sa adjustment, bitawan mo na siya, then automatically si machine i-absorb niya yung adjustment na nilagay mo. So, ganyan lang naman siya. So, okay. Ipo-post lang po muna natin para hindi masyadong mahaba yung video, no? Pero yan, initially, nagpo-form na siya. Nagre-rinse yung tubig dito. Yan, nakikita nyo po, umaagos yung tubig dito sa molde. Ayan siya, umaagos. Yan, tapos slowly, ina-absorb na ng molder yung kanyang tubig para mag-form ng ice. Ayan, dito sa taas ay umaagos din yan. Ayan. Okay. Post natin para hindi masyadong okay, ayan, so malapit na, no? Less than 4 minutes bago mag-drop yung ating first cycle, no? So para sa mga nagtatanong, so yan yung itsura ng 500 kg. So anong namang itsura ng mga lower capacity? For example, yung 300 kg po ay almost same ng lapad pero mas medyo lower siya. So kung ganyan kataas yung 500 kg, yung 300 kg, babawasan lang natin siya ng kaunti, no? So, parang ganun siya. So, almost same siya ng bin, 200 kg capacity po itong storage bin niya. Then, mas lower lang yung kanyang size. Syempre, mas maliit yung kanyang molder, no? Then, sa 200 kg naman po, square siya, box siya, pero mas lesser lang yung size. Pero, basically, ganyan lang din naman yung itsura niya, no? Fully stainless steel. Paano siya i-operate, same as this one lang din naman po, no? So kanina nag-produce na rin tayo, no? So marami na tayo kaninang ice. So ito po yung itsura ng ice. So ayan. So since purified water ang ating gamit, no? Ayan siya, crystal clear. Yan, normal naman po yan dahil yan yung pinaka sa freezing. Pero kung titignan po niyo yung pinaka body niya, yan, crystal clear. Diba? Malinaw, maganda, diba? Okay. Yan siya. Solid na solid. Yan. So ito, baka inisip niyo meron siyang parang uka pa siya. Dahil, dito na po kasi yan. Dito na sa pinaka parang flat surface niya yan, no? So hindi na yun yung pinaka sa cubes mismo. Pero yan, kung gusto nyo pang improve, pwede nyo pa rin naman i-adjust yung thickness na tinuro ko rin naman kanina. So kung gusto nyo mag-add kayo ng another minute or another 1 or 2 minutes, nasa inyo naman po. So ito kasi yung mga early ko kanina na early production ko. So medyo pero actually sa akin okay na to, maganda na to. So ayan. Last 1 minute. Pause ko lang din muna saglit. Yan, last 21 seconds. Consistent yung kanyang temperature, naka 1 Celsius. Napakaganda po ng kanyang LCD. So makikita po ninyo, kung narinig nyo, parang may nagsumingaw, no? So mamamatay yung compressor, or ang gagawin pala ni compressor is papainitin niya yung molder. Kaya may mapapansin nyo na matay yung pump, then meron siya nakalagay na hot. So papainitin niya yung molder para ma-dispatch po yung ice. So yan, ito na po yung third phase natin, which is yung ice dropping or yung dropping. Buksan natin, no? Usually mga 1 minute lang po ito or less. Nagda-drop na po yan. Papansin nyo rin po yung temperature ay tumataas dahil syempre namatay yung compressor, pinapainit yung molder, pero hindi naman niya magiging sobrang taas.
Margin yan is, ayun. So 1 minute and 10 seconds. Okay. Then automatically, mare-reset na rin siya kaagad. So, yun, naka-isang cycle na po tayo. No? So, cooling time na naman siya. Bumukas yung pump, tapos nagre-replenish ng water. Tapos kung mapapansin nyo, slowly bababa ulit yan. No? Bababa ulit yan hanggang ma-achieve nyo ulit yung 1 to 2 Celsius para mag-another set ulit siya ng cycle. Pero ito, nasa cooling stage na naman tayo or cooling phase. Ito yung first step doon sa cycle natin. So, around 2 minutes lang ulit yan. So, check na natin yung ating na-produce. No? Ayan. Oops. Ayan. So, mas solid na siya. No? Ayun. Mas makikita nyo parang meron na siyang extended, no? Na flat surface. Yun kasi yung yung nandoon na, kumbaga kaya siya nagdidikit-dikit na. Kasi basically, ito lang yun naman yung cube, di ba? Yun lang yung cube. Tapos ito, yun na yung parang pasobra niya. No? Ayan. Diba? Pero nakita yung, ayan no? Parang natatiko yun no? Sobrang ganda ng quality. So ayan, ganyan ang itsura ng ating ice. Napakaganda. Patayan ng mas malaki. Yaw. Alright. Okay, so ano ba ang itsura ng ating ice? Yan, napakadami. Yan, produce tayo. Makikita po ninyo, malalaki siya kasi 28 by 28 by 22 na yung kanyang size. So, yan, makikita po ninyo. Meron po kasing mga mas maliliit. Ito, malalaki na. Saka kung mapapansin nyo po siya, yan, crystal clear. Yung kanyang ano. Ito kasi, form lang to dahil sa freezing, no? Pero, yan, kung makikita nyo, yan, tumatago siya. Yan, no? Yan, no? Yan, no? Kita po ba nyo? Para siyang nakapatiko ko, napakaganda ng quality. Ayan. Ganda. Ayan siya, malalaki na po siya. Very ideal for coffee and milk tea shop, mga resto. Ayan. Ayan ang swak na swak. Size. Ayan. So, per batch po nito per cycle for 18 minutes. Meron kang 4.5 to 5 kilos